Gaayos nga si Buyok ngayon ng Skylab dahil bang taas na nga ng bastidor noon kaya naman maaga nga kami pumalaot ngayong araw. Isinama nga namin si Orangge at si Blackie para naman kahit papaano'y malibang nga kami kahit na may ginagawa. Sa mga hindi pa nga nakakaalam, itong si Orangge inampun nga ho namin at galing nga po siya doon sa Pulong Malaki. Hanggang sa nagkaanak nga siya mga maret, 6 nga po yung anak niya at yung 5 nga ho pinamigay na nga ho namin doon sa mga nanghihingi at ito na nga hong si Blackie ang natira sa amin. Binuhat ko nga dyan si Blackie mga maret pare dahil sabi nga ng aking Buyok ay nalulula nga daw kapag sinasakay sa bangka dahil syempre hindi pa nga siya sanay. Pagkarating nga ho namin doon sa laot ay nakita nga namin tong aming Skylab na nakabagsak. Pinagtatanggal na daw po kasi ni Buyok yung mga tali niya nung isang araw at nakalimutan na nga niyang balikan mga mare hanggang sa ibinagsak na nga ng malalaking alon. Itong Skylab nga pala isang uri ng fish trap mga mare na kapag pumasok nga hong isda dyan ay hindi na nga ho makakalabas. Tingnan nyo naman kung gaano kataas na nga ang bastidor nitong aming Skylab mga mare at grabe na talagang ibinaba ng tubig. Sa bagay, sanay na naman kami dito ay kapag malapit na nga ang summer talaga namang bumababa ang tubig ng lawa. At dahil may nakita nga akong gunting dito sa aming bangka kaya naman eto't naisipan ko nga hong gupitan itong si Orangge dahil nagsaliwas nga ho ang balahibo niya. Kanina ko pa nga siya ginugupitan mga mare kaso nga lang ay paalis-alis nga itong si Orangge talaga namang kung mapapansin nyo nga losyang na nga siyang tingnan. Diyos ko day. Ayaw nga niya magpagupit mga mare. Tingnan nyo naman at nagtatago nga ho sa akin. Siya na nga tong mini-makeover. Medyo matagal na nga gumagawa si Buyok dyan mga mare kaya naman inabutan na nga kami ng malalaking alon kaya naman sabi ko nga sa kanya ipagpabukas na nga lang yung kabila. Nagawa naman niya yung kabilang side kaso nga lang sobrang laki nga nitong aming Skylab at nung bastidor mga mare kaya naman hindi nga ho niya natapos. Kinabukasan naman ay may lakad nga kami ni Buyok sa bayan kaya naman eto't bang aga nga ho naming bumangon at nagkape. 2 oras po kasi ang biyahe namin mula dito sa aming nayon papunta sa bayan mga mare at pare kaya hindi ka nga pwedeng magpapetiks-petik sa pagkilos dahil tatanghaliin ka. Gising na nga rin ng mga oras na yan si Orangge at si Blackie at parang nakakaramdam nga itong si Orangge sa amin na aalis kami mga mare. Paano? Sa tuwing aalis nga ho kami talaga namang nangunguna pa nga yan sa amin sa bangka sa pagsakay. Hindi nga ako nagkamali mga mare at eto't nakabuntot na nga agad sa amin si Orangge at nauna pa nga sa akin sumakay ng bangka. Diyos ko day. Pinapababa ko nga siya ng lunday mga mare kaso nga lang ay ayaw talaga niyang bumaba at mabuti na lang talaga at may nakalimutan nga si Buyo kaya naman ayan at inatid nga niya doon sa pangpang. Kagaya nga ng sabi ko kanina ay 2 oras ang biyahe namin mula dito sa aming nayon papunta sa bayan mga mare kaya sobrang nakakainip talaga ang biyahe. Ipapa-check up ko kasi ang mata ko ngayon mga mare dahil namumula tapos ay nangangati pa. Dahil madalas nga ho kami sa laot ni Buyo kaya naman nagkakaganito sa sobrang init at sa sobrang hangin. Bibili na nga rin kami ng mga buhangin at ng semento mga mare dahil hindi pa nga rin napoploringan yung aming bahay. Wala pang 2 oras ay nakarating na kami dito sa bayan dahil binilisan nga ho ni Buyo ang paandar ng aming bangka dahil medyo nakakainip na nga ho. Nagpa-dental nga muna ako mga mare tapos sunod ko naman pinuntahan yung optal. Okay naman po ang check up sa mata ko mga mare at binigyan nga lang ho ako ng pamatak para nga daw hindi laging nagdadry. Sa sobrang mahal nga ng krudo ngayon mga mare, ginawa na nga namin lahat ng pwede namin gawin dito sa bayan dahil sobrang mahal nga ng krudo ay talaga namang mamumulubi ka sa kaalis-alis. Kaya eto sinabay ko na nga rin ang pag-grocery ko mga mare dahil sobrang kaunti na nga lang ho ang stock namin sa bahay. Kapag nga po ako'y nag-grocery, inuuna ko talaga yung mga kailangan sa bahay katulad na nga lang ho ng mga shampoo at ng mga sabon. Dinamihan ko na nga rin ho ang pagkuha dahil sa mahal nga ho ng krudo ngayon ay bang hirap na nga ho ng paalis-alis. Makwento ko nga lang sa inyo mga mare ha pero hindi pa nga ako 100% sure at may nagchika nga lang ho sa akin at 300 pesos na nga doon pamasahe namin balikan sa bangka. 50 pesos nga po ang nadagdag na pamasahe namin sa bangka at 100 pesos nga lang noon. Grabe na talaga ang panahon ngayon Diyos ko po. Nakakaawa talaga yung mga taong walang inaasahan. Mabuti na lang talaga mga mare may inaasahan kaming pera kahit papaano dito sa aming pagbablog. Kaya tipid-tipid talaga ngayon napagkakahirap ng buhay. Wag na lang talaga magkakasakit. Iniisip ko nga mga mare bakit pati tayo ay apektado sa mga gera-gera na yan napagkakalayo naman natin Mabuti na lang talaga mga mare taga-isla nga kami at malaking bagay talaga kapag ka nakatira ka sa isla dahil libre na nga ho ang pang-ulam kagaya nga ng mga isda. Kahit nga medyo papayat-payat yung mga isdang nahuhuli namin dahil sa labo ng tubig ay pwedeng-pwede na talaga yung pang-ulam. Kumuha na nga rin ako ng maraming dilata mga mare at pare para kahit magsawa nga kami sa isday, ito namang mga dilatang aming iuulam. Pagkatapos ko nga mamili mga mare, eto't nagbayad na nga rin ako sa cashier at mahuhulaan nyo ba kung magkano lahat itong aming napamili. Nagmamadali na nga ho kami ni Buyok pag uwi dyan mga mare at sabi nga ni Buyok ay kukuha pa nga daw kami ng buhangin doon sa barangay kay Tumet baka abutan nga kami ng malalaking alon at malakas na hangin. Dumaan nga rin kami dito sa bilihan ng krudo mga mare at pare, tingnan nyo naman ang presyo, talaga naman. Kaya naman eto't bumili nga si Buyok para naman panggamit-gamit daw namin sa pang-araw-araw kapag kami papalaot. At dahil may mga isda at dilata na nga tayo, kaya naman eto't bigas na nga lang ang kulang, kaya naman bumili na nga
nga rin kami. 1.5 na nga ho ang presyo ng binibili naming bigas dito sa bayan mga maret. Grabe, sobrang laki talaga ng minahon. Tinulungan nga kami ni tatay dito sa pagbababa ng aming pinamili mga maret. Eto't nagmamadali na talaga kami ni Buyok at baka mamaya ay abutan na nga kami ng malakas na amihan. Medyo malakas na nga ang amihan nung kami pa uwi at dumaan pa nga kami dito sa barangay kay Tome dahil dito nga kami bibili ng buhangin na pandagdag sa aming pamploring sa bahay. Natapat pa nga kami sa pagpapagawa ng bahay na lahat ng materyales ay nagmamahal, kaya naman sabi nga ng aking Buyok ay uutay-utay na lang talaga namin ang pagpapagawa. Hindi nga tinigib ni Buyok ang aming bangka dahil dadaan nga ho kami sa may malalaking alon, kaya naman isa't kalahating kubiko lamang ang kinuha naming buhangin. Kaya naman mga maret pare, kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga itong video na to, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!